LeBron gustong tulungan si Luka sa unang championship. Mas lumakas ngayon ang Mavericks at breaking news. Suns interesado kay Draymond at Kuminga para kay Durant. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Mula nang dumating nung 2019, ang tambalan ni Anthony Davis at LeBron James sa Los Angeles Lakers ay isa sa pinakamahusay sa NBA. Nanalo sila ng kampyonato sa kanilang unang season bilang magkasama sa 2020 NBA bubble. Ngunit isang beses lamang nakaabot sa Western Conference Finals sa sumunod na 4 na season. Gayunpaman, nang dumating ang tawag mula sa Dallas Mavericks, hindi pinalampas ng Lakers ang pagkakataon. Matapos ang kasunduan sa isang 3-team trade na nagdala kay Anthony Davis sa Dallas kapalit ni Luka Doncic nitong weekend, excited ang mga NBA fans na makita ang tambalan nina LeBron James at isa sa pinakamahuhusay na perimeter talent sa liga, si Doncic, matapos ang panalo ng Lakers sa iskor na 122-97. Laban sa Los Angeles Clippers nitong Miyerkules ng araw, sa wakas ay tinanong si James tungkol sa trade. Kung may mga alalahanin ako, na-waive ko na sana ang aking no-trade clause at umalis na rito. Sagot ni James nang tanungin tungkol sa direksyon ng koponan matapos ang trade. Nandito ako ngayon. Committed ako sa Lakers organization. Nandito ako para tulungan sina Luka at Maxi Kleber na gawing mas maayos ang kanilang paglipat. Anuman ang iniisip ni James tungkol sa trade at sa paglipat ni Davis, malinaw na nananatili siyang nakatuon sa Lakers at sa bagong yugto ng kanyang karera kasama si Doncic. Sa kanyang on-court interview pagkatapos ng laro, idinagdag ni James, "Pakinggan nyo, si Luka ay isang big-time player. 25 taong gulang at hindi pa naabot ang prime niya, pero marami na siyang nagawa sa liga natin. Masaya akong nandito siya at masaya rin ang LA na nandito siya." Matapos ang dominanteng panalo ng Lakers laban sa Clippers, lalong tumataas ang excitement ng mga fans sa bagong era ng koponan habang hinihintay ang opisyal na debut ni Doncic sa Lakers. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa direksyon ngayon ng Lakers sa sumunod na balita naman? Matapos ipagpalit ang star guard na si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers nung linggo, hindi pa tapos ang Dallas Mavericks sa kanilang pakikipagkalakalan. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, nakuha ng Mavs ang forward na si Caleb Martin mula sa Philadelphia 76ers nitong Miyerkules kapalit ng shooting guard na si Quentin Grimes at isang 2025 second round pick na orihinal na pagmamay-ari ng Sixers. Ipinaliwanag ng NBA insider na si Mark Stein na ang second round pick ang pangunahing motibasyon ng Philadelphia sa trade dahil ito ay orihinal na ipinadala sa Oklahoma City Thunder bilang bahagi ng isang trade noong 2021 para kay point guard George Hill. Iniulat naman ni NBA insider Jake Fisher na si Martin ay nakakuha ng tunay na interes sa liga lalo na nang bumagsak ang season ng Sixers dahil sa mga injury. Isa sa mga kuponang interesado sa kanya ay ang Milwaukee Bucks na maaaring subukang kunin ang kanyang kakambal na si Cody Martin ng Charlotte Hornets. Malaking bagay si Martin sa isang contender team dahil sa kanyang unang season sa Philadelphia, naging isang maaasahang manlalaro si Martin para sa isang koponang pinahirapan ng mga injury. Lumaro siya sa 31 laro kung saan 24 dito ay bilang starter at nag-average ng 9.1 points, 4.4 rebounds, 2.2 assists at 1.1 steals while 37.9% shooting from the 3-point range. Nagkaroon siya ng breakout performance nung araw ng Pasko laban sa Boston Celtics kung saan umiskor siya ng 23 puntos sa 7 of 9 shooting from the 3-point range in 118-114 win. Sasali si Martin sa bagong anyo ng Mavs na gumawa ng isa sa pinakanakakagulat na trade sa kasaysayan ng NBA sa pagpapadala kay Doncic sa Lakers bilang kapalit ng star big man na si Anthony Davis, guard na si Max Christie at isang 2029 first round pick. Kasalukuyang nasa ika-8 pwesto sa kanluran ang Dallas na may record na 26-24. Hindi na rin magiging sorpresa kung may iba pang gagawing galaw ang Mavs bago ang trade deadline sa Huwebes habang sinisimulan nila ang isang bagong era ng walang Doncic. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay iniulat na kinakausap ang mga team tungkol sa bawat all-star na manlalaro sa liga at kabilang dito ang dating Warrior at kasalukuyang Phoenix Suns forward na si Kevin Durant.
Nitong Miyerkules, iniulat ni Sam Amick, David Aldridge at Anthony Slater ng The Athletic ang pinakabagong balita tungkol sa Durant Suns Warriors kung saan maaaring ilipat ng Phoenix si KD upang magkaroon ng paraan para makuha si Miami Heat forward Jimmy Butler. Sa mga paunang usapan, napakataas ng hinihinging kapalit ng Suns mula sa Warriors, karaniwang lahat ng assets na may halaga sa hinaharap dahil sa sitwasyong kinasasadlakan ng Phoenix. Ayon sa mga league sources, si four-time All-Star forward Draymond Green na may matibay na relasyon sa kapwa Michigan State alum at Suns owner na si Matt Ishbia ay isa sa mga manlalarong gusto ng Phoenix mula sa Golden State. Tungkol naman kay Kuminga, ito ang isinulat ng The Athletic. Nagpakita rin ng interes ang Suns kay fourth-year forward Jonathan Kuminga, isang manlalarong kinuha ng Warriors bilang 7th overall pick last 2021. Sa loob ng maraming taon, pinrotektahan ng Warriors si Kuminga sa karamihan ng trade talks dahil nakikita pa rin nila siyang bahagi ng kanilang hinaharap. Ngunit ang posibilidad na maging available si Durant at ang dating imposibleng ideya ng muling pagsasama niya sa Warriors, ang kupo ng kanyang tinulungan upang makuha ang 2 titulo ay maaaring magbago ng takbo ng usapan. Hindi nakakagulat kung magkaroon ng isang matinding palitan sa pagitan ng Warriors at Suns, lalo na't kasalukuyan silang nasa 3-way tie para sa ikasiyam na pwesto sa Western Conference kasama ang Sacramento Kings. Parehong naglalaban ang 2 koponan para makapasok sa playoffs at kailangang gumawa ng pagbabago. Nanalo ang Phoenix ng 9 sa kanilang huling 12 laro, ngunit 2 sunod na talo laban sa 21-29 Portland Trail Blazers ay isang alalahanin. Samantala, matagal nang naglaho ang 12-3 start for Warriors dahil bumagsak sila sa 13-21 mula noon. Matapos ipagpalit ng Dallas Mavericks si Luka Doncic, isa sa pinakamahuhusay na manlalaro ng laro sa kanyang prime, tila lahat ng posibilidad ay open sa NBA. Ang paglipat kay Durant ay hindi na magiging nakakagulat kahit pa isa siyang perennial superstar na may average na 26.9 points per game. Inaasahan ng Phoenix na mas magiging matagumpay ang kanilang Big 3 na binubuo nina Durant, Devin Booker at Bradley Beal, ngunit hindi ito nagbigay ng inaasahang resulta. Para naman sa Warriors, alam nilang mabisa ang tambalan nina Durant at Stephen Curry dahil pinangunahan nila ang koponan sa 3 Western Conference titles at 2 NBA championships mula 2016-17 until 2018-19. Gayunpaman, wala na si Klay Thompson sa parehong antas ng laro at posibleng mapabilang si Green sa isang trade patungong Phoenix ayon sa ulat ng The Athletic. Pero tulad ng Suns, kailangang gumawa ng hakbang ng Warriors dahil hindi na epektibo ang kanilang kasalukuyang estado. Ang dapat bantayan ay ang 3:00 ng hapon ET sa Biyernes kung kailan matatapos ang NBA trade deadline. Marami ng matitinding trade ang naganap ngayong season pero maaaring may mga kasunod pa. Anong masasabi nyo sa balitang ito, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.